araw! Masaya ako na makita kang muli. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Sam, ang patuloy na magiging gabay mo sa iyong paglalakbay. So worry no more! Halina! Sasamahan kita upang paglaman ang iyong kaalaman para sa learning na laging wow! Dahil dito sa Jetix TV, learning is always fun. Ito ang Aral Pan! Sa ating nakaraang episode, pinag-usapan natin ang geografiyang pisikal ng Pilipinas. Ngayong araw, ating pag-aaralan ang geografiyang pantao ng Pilipinas. Mauunawaan mo rito ang tungkol sa populasyon, agrikultura, at industriya ng ating bansa. Kaya naman siguraduhin na ilandaw na ang self-learning module, ballpen at papel. Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Balikan natin ang ating napag-aaralan tungkol sa geografiyang pisikal ng Pilipinas. Basahin ang mga pangungusap. Lagyang ng check kung sang-ayon ka sa pangungusap. At X naman kung hindi ka sang-ayon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Napaliligiran ng tubig ang isang pulo. Samantalang napaliligiran naman ng lupa ang lawa. Ang tamang sagot? Check! Mas mababa ng kaunti ang bundok kaysa sa burol. Ang tamang sagot? X! Dahil mas mababa ang burol. Kung napaliligiran ng lupa ang golpo na nasa bukana ng dagat, bahagi naman ng dagat na nakapaloob sa baybay ang karagatan. Ang tamang sagot? X! Dahil ang karagatan ang nakakasakop sa dagat. Kung ang bukal ay tubig na nagbubula sa ilalim ng lupa, ang ilog naman ay tubig mula sa mataas na lugar at bumabagsak. Ang tamang sagot? X! Dahil ang talon ay ang anyong tubig na mula sa mataas na lugar at bumabagsak. Isa sa mahalagang yaman ng ating bansa ay ang yamang tao na siyang lakas ng bawat rehiyon sa Pilipinas. Ano ang populasyon? Ayon sa sosyolohiya, ang populasyon ay grupo ng mga tao. Tumutukoy ito sa bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o rehiyon. Ang Pilipinas ay binubuo ng 17 rehiyon na may iba't ibang bilang ng populasyon. Suriin at pag-aralan mo ang bawat talaan na nagpapakita ng populasyon ng bawat rehiyon sa ating bansa. Ang mga datos ay nagmula sa PSA 2015 Census. Populasyon sa Pilipinas. Kabuoang populasyon. Porsyento ng populasyon. Ang kabuoang populasyon ng Pilipinas noong 2015 ayon sa PSA Census 100,981,437. Populasyon sa rehiyon ng Luzon. Rehiyon 1, Ilocos. Kabuoang populasyon, 5,026,128. Porsyento ng populasyon, 5.0%. Rehiyon 2, Lambak ng Cagayan. 3,451,410. Porsyento ng populasyon, 3.4%.
Rehiyon 3, Rehiyon 3, Gitnang Luzon, Gitnang Luzon, 11,218,177. 11,218,177. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 11.1%. Rehiyon 4A, Rehiyon 4A, Calabarzon, Calabarzon, 14,414,774. 14,414,774. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 14.3%. 14.3%. Rehiyon 4B, Rehiyon 4B, Mimaropa, Mimaropa, 2,963,360. 2,963,360. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 2.9%. 2.9%. Rehiyon 5, Rehiyon 5, Bicol, Bicol, 5,796,989. 5,796,989. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 5.7%. 5.7%. NCR or National Capital Region. Kabuoang Kabuoang populasyon, populasyon, 12,877,253. 12,877,253. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 12.8%. 12.8%. CAR, CAR, Cordillera Cordillera Administrative Region. Region. Kabuoang Kabuoang populasyon, populasyon, 1,722,006. 1,722,006. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 1.7%. 1.7%. Kabuoang populasyon Kabuoang sa Luzon, populasyon sa Luzon, 57,447,97. 57,447,97. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 56.90%. 56.90%. Mapapansin Mapapansin sa talaan na ang rehiyon na may pinakamalaking populasyon sa Luzon ay ang rehiyon 4A o Calabarzon na may na may 14,414,774 na bilang ng mga tao. Pangalawa naman ang NCR na may 12,877,253. Samantalang ang rehiyon na may pinakamababang bilang ng populasyon ay ang rehiyon ng CAR na may 1,722,006. Populasyon ng Populasyon ng rehiyon ng rehiyon ng Visayas. Rehiyon 6, Rehiyon 6, Kandurang Kandurang Visayas. Visayas. Kabuoang Kabuoang populasyon, populasyon, 7,536,883. 7,536,883. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 7.5%. 7.5%. Rehiyon 7, Rehiyon 7, ng Visayas. ng Visayas. Kabuoang Kabuoang populasyon, populasyon, 7,396,898. 7,396,898. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 7.3%. 7.3%. Rehiyon 8, Rehiyon 8, Silangang Silangang Visayas. Visayas. Kabuoang Kabuoang populasyon, populasyon, 4,440,150. 4,440,150. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 4.4%. 4.4%. Kabuoang Kabuoang populasyon sa populasyon Visayas, sa Visayas, 19,373,431. 19,373,431. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 19.2%. 19.2%. Populasyon Populasyon sa rehiyon ng Mindanao, Rehiyon ng Mindanao. Rehiyon 9, Tangway ng Tangway ng Zamboanga. Zamboanga. Kabuoang Kabuoang populasyon, populasyon, 3,629,783. 3,629,783. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 3.6%. 3.6%. Rehiyon 10, Rehiyon 10, Hilagang Mindanao, Hilagang Mindanao, 4,689,302. 4,689,302. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 4.6%. 4.6%. Rehiyon Rehiyon 11, 11, Rehiyon ng Davao, Rehiyon ng Davao, 4,893,380. 4,893,380. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 4.9%. 4.9%. Rehiyon 12, Rehiyon 12, Soc-Sergeant, Soc Sergeant, 4,545,276. 4,545,276. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 4.5%. 4.5%. Rehiyon 13, Rehiyon 13, Caraga, Caraga, 2,596,709. 2,596,709. Porsyento ng Porsyento ng populasyon, populasyon, 2.6%. 2.6%.
ARMM, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kabuoang populasyon, 3,781,387. Porsyento ng populasyon, 3.7%. Kabuuan ng populasyon sa Mindanao, 24,135,775. Porsyento ng populasyon, 23.9%. Ang ahensya na nangangasiwa sa pagbilang ng dami ng tao sa ating bansa ay tinatawag na PSA o Philippine Statistics Authority. Sa pamamagitan ng census o pagtatala ng mga taong nakatira sa isang lugar, nabibilang kung ilan ang dami ng mga Pilipino sa bawat taon. Sa Luzon, ang rehiyon ng Calabarzon o Region 4 na may sukat lamang na 16,386 km², ang may pinakamalaking bilang ng naninirahan. Pumapangalawa sa malaking bilang na naninirahan ay ang National Capital Region na may sukat na 638.55 km². Samantalang ang Cordillera Administrative Region na may sukat na 18,294 km², ang may pinakamaliit na bilang ng naninirahan. Sa iyong palagay, bakit kaya maraming tao sa rehiyon ng Calabarzon at NCR? Sa madaling salita, hindi batayan ang laki ng sukat o lawak ng isang lugar sa laki ng populasyon. Ang pangunahing salik na nakaapekto sa paglaki ng populasyon ng isang lugar ay ang oportunidad sa hanapbuhay at edukasyon, katulad ng NCR. Matatagpuan sa NCR ang sentro ng komersyo ng bansa. Kung titingnan sa mapa, mapapansin na ang Calabarzon at gitnang Luzon ay ang mga rehiyon na pinakamalapit sa NCR. Kaya ang mga ito rin ang may malalaking populasyon. Maliban sa mga pagkakakitaan at hanapbuhay na meron sa mga lugar na ito. Agrikultura. Ito ay pagpaparami ng mga gawaing produksyon gaya ng pagpaparami ng mga hayop, halaman, at iba pa. Ito ay nakabatay sa pisikal na kalagayan ng isang lugar. Napakayaman ng bansa ng Pilipinas kung ang pag-uusapan ay ang mga likas na yaman. Bawat lalawigan o rehiyon ay may kanya-kanyang likas na yaman na iiba sa ibang lalawigan. Halimbawa, ang Baguio ay saganang sa mga biyaya ng yamang lupa, tulad ng mga sariwang gulay at prutas. Ngunit kapos naman sa mga yamang tubig, tulad ng mga isda. Ang mga kayamanan ito ay nagagamit para sa kasaganaan ng mga mamamayan at nakakatulong para sa kaunlaran ng bansa. Nahahati sa apat ang agrikultura ng Pilipinas: paghahalaman at pagsasaka, paghahayupan, panggugubad, pangingisda. Kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa sapagkat ang lupa rito ay angkop sa pagsasaka. Kung kaya ang isa sa nangungunang gawain pangkabuhayan sa bansa ay pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito. Ang gitnang Luzon na tinaguri ang kamalig ng bigas ng Pilipinas ay nangunguna sa produksyon ng palay. Mataba ang lupa sa malalawak na kapatagan ito. Sagana sa ulan at maulad ang paraan ng patubig. Kaya't umaani ang mga magsasaka kahit tatlong ulit ang palay sa isang taon. Ang kabuhayan ito ay mahalaga dahil nagbumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maaapektuhan ang taong bayan at ang bansa. Ang sumunod sa pagsasaka ay ang pangingisda. May 2,000 uri ng isda na nahukuli sa iba't ibang panig ng bansa. Ginagawa ang pangingisda sa tatlong pangunahing lugar.
Pangingisda sa lawa at ilog. Inland fishing. Pangingisda sa baybay dagat. Coastal fishing. Pangingisda sa laot. Deep fishing. Ang mga baybaying dagat ng Cavite, Pampanga at Bataan ay pinanghuhuli ng iba't ibang uri ng isda. Ang mga malalaki at mauunlad na mangpalaisda ay matatagpuan sa Metro Manila, Lingayen, Pangasinan, Agonoy, Bulacan at Estancia, Iloilo. Narito ang iba pang kayamanan ng mga lalawigan. Minahan ng ginto. Minahan ng tanso. Minahan ng bakal. Hiyugan. Azucarera. Abakahan. Pastulan. Asinan. Industriya. Ito ay ang iba't ibang uri ng produksyon o maaari ring pagmanufaktura ng mga produkto o kalakal maging sa serbisyo. Ang pamumuhay ng tao ay nakabatay sa kanyang geografiya. Halimbawa, sa mga matataas na lugar, matatagpuan ang taniman ng gulay dahil maganda ang klima dito. Ang mga nakatira sa tabing dagat ay nagtatrabaho sa asinan o sa pagiging mangingisda. Ganun na iba ang nasa lungsod. Dahil sa industriya, pati ang trabaho ng mga tao ay nakikisabay gaya ng pagiging factory worker na nagproproseso ng mga hilaw na kagamitan. Gumagamit ng mga makina para makalikha ng malalaking produksyon ng mga produkto. Maraming kahalagahan ang industriya. Ito ay nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Dahil sa industriya, umuunlad ang ekonomiya ng isang lugar. Dahil sa mga produktong naproproseso gamit ang makabagong teknolohiya. Maaari mong mailarawan ang industriya sa ganitong pamamaraan. Industriya. Paglinang ng hilaw na kagamitan. Paglilingkod. Paggawa. Pagmimina. It's time for Hula Amazing! Hula Crayola! Piliin sa mga salita mula sa Crayola ang tamang sagot sa mga pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Pilipino. Pagsasaka. Ang rehiyong may pinakamakapal na populasyon sa bansa sa kasalukuyan. Calabarzon. Ito ang pangunahing dahilan ng pagdami ng mga naninirang tao sa isang lugar. Hanap buhay. Ang bilang ng taong naninirahan sa isang lugar. Populasyon. Tumutukoy sa iba't ibang uri ng produksyon na nagbibigay trabaho sa mga mamamayan ng bansa. Industriya. Isaisip natin. Ang populasyon ay grupo ng mga tao o tumutukoy sa dami ng tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar. Ang Pilipinas ay binubuo ng 17 rehiyon na may iba't ibang bilang o dami ng naninirahan. Batay sa census ng 2015, ang Calabarzon ang may pinakamalaking bilang ng naninirahan at ang CAR ang may pinakamaliit na populasyon. Ang NCR na isa sa pinakamaliit na sukat ay pumapangalawa sa may pinakamalaking populasyon.
pagkakataon sa hanap at buhay edukasyon ang mga pangunahing salik na nakaapekto sa paglaki ng populasyon. Iba't ibang uri ng industriya at produkto ang makikita sa mga rehiyon ng Luzon, Visayas Visayas at Mindanao. Ang gitnang Luzon, na tinaguri ang kamalig ng bigas ng Pilipinas, ay nangunguna sa produksyon ng palay sa Pilipinas. Pagsasaka ang isa sa pangunahing industriya sa Pilipinas. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kapag tayo ay nakakakita ng mga magsasaka, mangingisda, mga ibang manggagawa, at mga iba't ibang profesyonal, atin silang bigyang pugay. Dahil sila ay mahalaga sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Bawat simpleng mamamayan ay mahalaga, may magagawa, at may maitutulong. Kaya naman, pantay-pantay na pagtingin ang nararapat. Dahil bilang mga Pilipino, dapat tayo ay makatao. Hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod na mga episodes, may bago kang makakasama. Pinakikilala ko sa iyo si Teacher Muni. Siya ang patuloy na gagabay sa iyong paglalakbay. Patuloy mo ikakahusay. Muli, ako si Teacher Xiao. At ako si Teacher Muni. Hanggang sa muling Hanggang sa muling pagkikita. pagkikita dahil mag-aral sa